Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundong puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman natin kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At yun ay walang iba, ang Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay nakatayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso o takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, ay mga anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong mga kapatid, nasa Mateo, Kabanata 27, talatang 40. Ito ang sinasabi, ikaw na gumigiba ng templo at sa loob ng 3 araw ay muling nagtatayo nito. Iligtas mo ang iyong sarili kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa magandang umaga na iyong binigay sa amin. Salamat sa buhay at lakas na patuloy mong pinagkaloob. Salamat sa muli mong pagising sa amin, O Diyos, upang kami ay patuloy na gumawa sa aming mga tungkulin sa araw-araw. Bagamat sa araw na ito ay nagsisimula na ang Kwaresma, kami po'y ingatan mo sa lahat ng aming mga gagawin. Aming pinapanalangin sa iyo, O Diyos, ang aming ang aming mundo. Mapagmahal Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo na may mapagpakumbabang puso upang ipanalangin ang buong mundo. Ikaw ang may likha ng langit at lupa. Ang Diyos na nagmamahal sa lahat ng tao sa bawat bansa, sa bawat lahi at sa bawat wika. Panginoong Hesus, maawa ka sa aming mundo na puno ng kaguluhan, digmaan
at paghihirap. Maraming lugar ang nakaranas ng takot, kahirapan, at kawalan ng pag-asa. Hiniling namin na iyong ipadama ang iyong kapayapaan sa bawat bansa at sa bawat puso ng tao. Dalangin namin na ang mga pinuno ng mga bansa na sila ay iyong bigyan ng karunungan at malasakit sa kanilang mga nasasakupan. Naway mamuno sila ng may katapatan at pag-ibig para sa kapakanan ng lahat. Panginoong Hesus, iangat din namin sa iyo ang mga nagdurusa, ang mga may sakit, ang mga nawalan ng tahanan, ang mga biktima ng sakuna, ang mga biktima ng digmaan at kahirapan. Hipuin mo po sila ng iyong kamay na nagpapagaling at nagbibigay ng pag-asa. Hiniling din namin na ang iyong salita ay patuloy na maipahayag sa buong mundo. Naway maraming tao ang makakikilala sa iyo at makaranas ng iyong pag-ibig, kapatawaran at kaligtasan. Turuan mo kaming maging instrumento ng iyong kapayapaan na magmahal sa aming kapwa, tumulong sa nangangailangan, at magdala ng liwanag sa mundong madilim. Sa lahat ng ito, itinataas namin ang papuri at pasasalamat sa iyo. Ikaw ang aming pag-asa, lakas at kanlungan. Amin din itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ama naming Diyos na sa langit, maraming salamat po sa bagong araw at sa pagkakataong magtrabaho upang matugunan ang aming mga pangangailangan. Sa oras na ito, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kapatid na papasok sa kanilang mga trabaho. Panginoon, samahan mo po sila sa kanilang paglalakbay at ingatan mo sila saan man sila magpunta. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan, malinaw na pag-iisip at pusong puno ng sipag at katapatan sa kanilang gawain. Naway maging maayos at ligtas ang kanilang trabaho sa buong maghapon. Gabayan mo po sila sa pakikitungo sa kanilang mga kasamahan at sa kanilang mga pinaglilingkuran. Naway maging instrumento sila ng kabutihan, paggalang at pagmamahal sa kanilang lugar ng trabaho. Tulungan mo rin silang gawin ng tama at may integridad ang kanilang mga responsibilidad. Panginoong Hesus, pagpalain mo ang kanilang pagsisikap upang maging sapat ang kanilang kinikita para sa kanilang pamilya at mga pangangailangan. Ingatan mo sila sa anumang panganib, pagod o problema na maaari nilang maranasan. Naway lagi nilang maramdaman ang iyong presensya at gabay sa bawat gawain nila sa araw na ito. Aming ipinapataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga senior citizen, ang aming mga lolo at lola, aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos sa langit. Kami po ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat para sa buhay ng aming mga lolo at lola, mga senior citizen. Salamat po sa mahabang buhay na iyong ipinagkaloob sa kanila, sa kanilang karanasan, karunungan, at mga aral na kanilang maibahagi sa kanilang pamilya at sa komunidad. Panginoon, hinihiling namin na iyong patuloy na ingatan ang kanilang kalusugan. Bigyan mo sila ng lakas na sa kanilang katawan, kapayapaan sa kanilang isip, at kagalakan sa kanilang puso
Sa mga pagkakataong sila ay nakakaramdam ng panghihina o karamdaman, naway maranasan nila ang iyong kalinga at pag-aaruga. Ama, yakapin mo rin sila ng iyong presensya sa mga sandaling sila ay nakakaramdam ng pag-iisa o kalungkutan. Ipadala mo sa kanila na sila ay mahalaga, mahal, at hindi nakakalimutan. Naway madama nila ang pag-ibig mula sa kanilang pamilya, kaibigan, at buong komunidad. Pagpalain mo rin ang kanilang mga araw upang mapuno ng kapayapaan, pag-asa, at pananampalataya. Naway patuloy silang maging inspirasyon sa mas nakababatang henerasyon sa pamagitan ng kanilang pananampalataya, pagtitiis at pagmamahal sa iyo. Turuan mo rin kaming mga kabataang henerasyon na igalang, alagaan at mahalin ang aming mga nakakatanda. Bigyan mo kami ng pusong handang maglingkod at magpakita ng malasakit sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang buhay na naging pagpapala sa marami. Patuloy mo silang samahan at pagpalain sa bawat araw. Amin ning ipinataas sa inyo, O Diyos, ang aming bansang Pilipinas. Kami po ay lumalapit sa iyo upang ipanalangin ang aming mga pinuno ng aming bansang Pilipinas. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan at nagtatag ng mga pamamahalaan. Kaya hinihiling namin ang iyong patnubay sa kanila sa bawat desisyong kanilang ginagawa. Panginoong Hesus, bigyan mo sila ng karunungan, malinaw na pag-iisip at pusong may malasakit sa sambahayan ng Pilipino. Naway mo na mamuno sila ng may katapatan, katurungan at integridad. Ilayo mo sila sa tukso ng kasakiman, katiwalian at pansariling kapakanan. Tulungan mo silang maglingkod ng may tunay na pagmamahal sa bayan. Naway ang kanilang mga plano at gawain ay magdala ng kapangayapaan, kaayusan at kaunlaran sa aming bansa. Gabayan mo rin sila upang gumawa ng mga desisyong makabubuti sa mahihirap, sa mga nangangailangan at sa kinabukasan ng aming bayan. Panginoong Hesus, dalangin din namin ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Turuan mo kaming magtulungan, magmahalan at manalangin para sa aming mga pinuno. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming bansa, O Diyos. Naway ang iyong kalooban ang mangyari sa Pilipinas at ang iyong kapayapaan ang maghari sa aming bansa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay ika-6 na linggo ng Kwaresma. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Sa simula, sinalubong si Jesus ng palaspas, palaspas at papuri, tanda ng pagtanggap at pag-asa. Ngunit hindi nagtagal, mga kapatid. Ang sigaw na Hosana ay napalitan ng ipako sa krus. Dito ipinapakita kung gaanong kadaling magbago ang puso ng tao. Ngunit si Jesus, mga kapatid, ang tunay na hari ay hindi naghari sa kapangyarihan, kundi sa kababaang loob. Tinanggap niya ang krus alang-alang sa atin, mga kapatid.
sa kanyang pagpapakababa, nakita natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Handa siyang mag-alay ng sarili para sa kaligtasan natin. Di ba? Naway matuto tayong sumunod sa Kanya, mga kapatid. Hindi lamang sa panahon ng tagumpay, kundi lalo na sa sakripisyo at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa talatang ito, makikita natin ang matinding panlalait at paghamak kay Jesus habang siya ay nakapako sa krus. Ang mga taong naroon ay hindi lamang basta nagmamasid, kundi aktibong hinahamon ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. Para sa kanila, ang pagiging makapangyarihan ay nasusukat sa kakayahang iligtas ang sarili mula sa paghihirap. Ngunit dito natin makikita ang kabaliktaran ng pananaw ng Diyos sa kapangyarihan. Si Jesus na tunay na anak ng Diyos ay may kakayahang bumaba sa krus anumang oras. Ngunit pinili niya na manatili. Bakit? Bakit niya piniling manatili? Dahil ang kanyang layunin ay hindi ang patunayan ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng pagtakas sa sakit, kundi ipakita ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng pagtitiis nito. Ang krus, hindi tanda ng kahinaan, kundi ng sukdulang sakripisyo. Mga kapatid, madalas sa ating buhay, kapag tayo ay dumaranas ng hirap, parang naririnig din natin ang ating tinig na nagsasabi, kung tunay kang minamahal ng Diyos, bakit ka nahihirapan? O kaya, kung malakas ang pananampalataya mo, dapat wala kang problema. Di ba? Usually, ganun tayo mga tao. Kapag nakaranas tayong mga problema, kasakitan, no? Ngunit, mga kapatid, ang mensahe ng krus ay malinaw. Ang paghihirap ay hindi palatandaan na wala ang Diyos. No? Hindi palatandaan. Sa halip, ito ay maaaring daan upang mas lalong maipakita ang kanyang presensya at layunin sa ating mga buhay. Ang mga taong nangutya kay Jesus ay nakatuon lamang sa panlabas. Sa himala, di ba? Sa himala. Sa kapangyarihan. Sa agarang solusyon. Ngunit hindi nila naunawaan ang mas malalim na plano ng Diyos. Ang kaligtasan ng sangkatauhan. Kung si Jesus ay bumaba sa krus, mga kapatid, maaaring napatunayan niya ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi niya matutupad ang kanyang misyon na iligtas tayo mula sa kasalanan. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, hinahamon din tayo ng sitwasyong katulad nito. Pipiliin ba natin ang madaling daan o ang tamang daan? Pipiliin ba natin ang pansamantalang ginhawa o ang pangmatagalang layunin ng Diyos? Ang halimbawa ni Jesus ay nagtuturo sa atin ng pagtitiis, pananampalataya at pagsunod kahit mahirap. Ang krus ay paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat
sa pag-iwas sa sakit, kundi sa katapatan, sa kalooban ng Diyos. Sa bawat pagsubok ng ating pinagdaraanan, naway maalala natin na hindi tayo nag-iisa. Si Jesus mismo ay dumaan sa matinding hirap. At dahil dito, naunawaan niya ang ating pinagdaanan. Sa huli, mga kapatid, ang panlalait ng mga tao ay naging bahagi ng katuparan ng plano ng Diyos. Ang akala nilang kahinaan ay naging daan ng kaligtasan. Kaya sa tuwing tayo ay pinanghihinaan ng loob, alalahanin natin, ang Diyos ay kumikilos kahit sa gitna ng sakit at kahinaan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, Ikaw na nilait at pinagdudahan habang nakabayubay sa krus, tinanggap mo ang lahat ng sakit at pangungutya para sa aming kaligtasan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong kami rin ay nagdududa sa iyong kapangyarihan, lalo na kapag kami ay dumaranas ng hirap, tulad ng mga taong nangutya sa iyo. Minsan ay tinatanong din namin sa aming puso kung nasaan ka sa gitna ng aming paghihirap. Turuan mo kaming magtiwala na ang iyong presensya ay hindi nawawala kahit sa gitna ng sakit, luha at pagdurusa. Bigyan mo kami ng pusong matatag na hindi sumusuko sa pananampalataya kahit hindi namin agad nakikita ang iyong pagkilos. Panginoong Hesus, paalalahanan mo kami na ang tunay na lakas ay hindi ang pag-iwas sa krus, kundi ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Tulungan mo kaming tanggapin ang aming mga pagsubok ng may pananampalataya, tulad ng iyong pagtanggap sa krus para sa amin. Hinihiling namin na palakasin mo ang aming loob at gawin mo kaming tapat sa iyo hanggang sa huli. Sa iyong banal na pangalan. Amen at amen.